More! Ang kapal ng mukha mo? Bakit? Totoo naman eh. Dear M.O.R. Dear M.O.R. Magandang araw sa inyo, Gwapopoy at Tony. Pati na rin sa inyong mga masusugid na tagapakinig. Sumulat ako dahil kagaya ng iba ay gusto ko ring ibahagi sa inyo ang kwento ko na tiyak na kapupulutan ng aral at inspirasyon, lalo na sa panahon ngayon. Ako si Antoinette, 27 years old, pero tawagin nyo na lamang akong Tonette. Ang lakas naman kasing makamayaman ng pangalan ko, nakabaliktaran ng tunay kong katatayuan sa buhay. Hindi naman kasi ako mayaman, Popoy at Tony, at wala rin akong magandang trabaho dahil high school lang ang tinapos ko. Bukod pa dyan, aaminin ko sa inyo na hindi naman ako katalinuhan. Ako kasi yung tipo ng estudyante na nakakapasa lang dahil sa pakiusap sa mga teachers at sa paggawa ng mga special projects. At okay lang naman sa akin yun dahil hindi naman ako nag-iisa dahil dalawa kami ng BFF kong si Jessica na karamay ko sa lahat ng mga bagay. Tatlo nga pala kaming magkakaibigan at isa na nga doon si Dondon na kagaya namin high school lang rin ang tinapos. Pero isa na siyang call center agent ngayon kaya magaling na siya mag-English, hindi tulad namin ng BFF kong si Jessica. Kaya ang ending, magkasosyo kami ngayon sa isang maliit na tindahan ng merienda at palamig sa isang kanto sa aming barangay dito sa Quezon City. Okay naman ang kita namin ni Jessica, sapat lang sa aming mga pangangailangan. Pero nang dahil nga sa mga chismis na naririnig namin sa mga kapitbahay na biglang yaman, ay naisipan naming subukan ang isang bagay. Bes! Ano na? Subukan na natin. Malay mo naman magaya na tayo dyan sa mga kapitbahay natin na biglang yaman dahil nakapangasawa ng foreigner. Ay naku, Bes, swertihan lang yun, no? Saka sa tingin mo, papatulan tayo nun. Pilipino nga, wala naman kung gusto magka-interest sa atin. Foreigner pa kaya? Bes naman! Iba syempre kapag foreigner, no? Nakikita mo ba tong mga banana cue na priniprito ko? Oh, ano naman meron dyan sa banana cue na yan? Ay, nako! Ang slow mo talaga. Awawa, ang talino mo. Bes, tignan mo kasi to, oh. Masarap. Anong masarap ka dyan? Ikaw babae ka, ha? Bastos-bastos mo. Anong basta sa sinabi ko, ha? Patapusin mo muna kasi ako. Kapag nakakilala tayo ng foreigner, magiging masarap na tayo. Ha? Paano? Ganto yan, ha? Para lang tayong saba na kinakain mo. Plain lang. Pero kapag nakakilala na tayo ng foreigner, magkakaroon na tayo ng asukal para maging banana cue. Le-level up na tayo, bes. Ako, ewan ko sa'yo. Kung ano-ano na yung sinasabi mo. Talaga naman kasi. Tignan mo yung anak ni Kananet, si Nerissa. Biglang yaman yun, no? Nakakilala lang ng foreigner sa internet. Tignan mo ngayon, lahat ng gusto nabibili. O isa pa, si Jenny, yung babaeng maitim dun sa kanto na malaki yung mukha. Oo. Oy, nakadali rin ng foreigner yon. Ngayon, pumuputi na at imported pa ang anak, ha? Kaya bes, subukan na natin. Malay mo yung tindahan maging restaurant na. Hindi naman lahat ng foreigner mayaman. Tsaka yung mukha nating to. Ipapatol ba naman sa atin? Bes naman. Ganyang mukha at gantong mukha ang pak na pak sa kanila, no? May tawag nga dito eh. Ba yun? X. Basta may beauty sa dulo yun. Alam ko na, extra beauty. Siyo nga, hindi yun. May tik na word yun eh. Extratic beauty. Yun nga ata, bes. Extratic beauty kasi tayo kaya magugustuhan tayo ng mga foreigner. Galing ko talaga, naisip ko yun. Ikaw na talaga, bes. Oy, ano na? Subukan na kasi nating humanap ng foreigner sa internet. Wala naman kasing mawawala eh. Malay mo, makadali tayo ng gwapo tas mayaman. Di ginhawa yung buhay natin nun. At saka balita ko, mas masarap daw yung mga foreigner, ha? Hoy, grabe ka, ha? Kung ano-ano yung sinasabi mo. Hindi, pag-iisipan ko. Ay, wow! Parang may isip ka, bes, ano? Sagot na dali! Sige na nga! Yayaman na tayo, bes. Loka, huwag kang maingay dyan. Nakakahiyaw, pinagtitinginan na tayo ng mga dumadaan. Oo na, bes. Yes, yayaman na tayo. Wala pa nga, yayaman agad. Uy, bes, yung niluluto mo! Ay! Oo nga pala, sige. Yun kasi, puro kadada. Nasunog tuloy, sayang. Bes, yung banana cue kulay itim na.
Bes, baka sign na to na lahi ng foreigner na magpapayaman sa atin. Loka? May makarinig sa'yo, nakakahiya. Pero okay na din. Puti man o hindi, basta yummy at maraming money. Hi guys! Mukhang saya-saya nyo. Ano meron? Uy, Don, akala ko hindi ka nadadaan dito eh. Oo nga, yung utang mo, magbayad ka na. Grabe naman, utang kagad. Chill lang guys, magbabayad din ako. Siguraduhin mo lang dahil pag hindi ka nagbayad, humanda ka. Kakalbuhin ko yung buhok mo. Hoy, magbabayad ako, no? Pasalamat nga kayo eh. Sa inyo ako umuutang, hindi sa iba. Aba, ayos din. Utang na loob pa namin sa'yo, ganon. Galing mo din eh, no? Para namang hindi tayo magkakaibigan yan. Ano ba merienda dyan, ha? Ayan, may turon, pansit palabok, puto, tsaka banana cue. Alam mo yan. Bet ko yan, Bes. Banana cue. Yes, banana cue. Teka, anong meron sa banana cute? Ganyan kayo kumakatawa, ha? Secret! Ano bang orderin mo? Ewan ko sa inyo. Pansit na lang, tsaka puto. Tsaka isang soft drinks. Ayaw mo ba ng banana cue? Ayaw ko nga, ang gugulo nyo eh. 7 na nga lang ako kakain. Joke lang yun, no? Ito na yung order mo, oh. Ay, lakas maka-walk out para namang magbabayad. Eto na nga, bumalik na. Kayo kasi, ang gugulo ninyo eh. Ba, ayos ang luto mo ngayon ah. Marami-rami ang sahog. Nga pala, ba't ba tawa kayo ng tawa ha? Kasi, ikaw na nga magsabi, Bes. O ito na nga. Kasi nga, plano naming humanap ng foreigner sa internet. Baka kapag nakapag-asawa kami noon, yumaman na kami. Teka, ano ka mo? Kayo maghahanap ng foreigner? Oh, bakit? Anong masama doon, Aber? Kayo! Magugustuhan naman ngayon! Hoy! Grabe ka makatawa. Pigilan mo ako, Bes. Babalibagin ko to ng sandok. Dali lang, Bes. Sorry na! Seryoso ba kayo dun? Oo naman, bakit? Exotic beauty naman kami ah. Hindi malabong magustuhan kami ng mga foreigner. Anong exotic beauty? Exotic beauty, the exotic beauty! Ano ngayon? Katunog naman ah. Grabe ka! Kayo kasi, ang lakas ng loob niyong humanap ng foreigner, hindi naman kayo marunong mag-English. Kahit na, dadaanin na lang namin sa ganda. Nako, alam mo, mabuti pa, huwag niyo nang ituloy yung binabalak niyo. Tsaka mas okay naman yung mga Pinoy na lang yung mahalin ninyo eh. Kesa naman sa ibang lahi pa, mas masarap kaya kaming magmahal. Magsasayang lang kayo ng oras kakahanap ng iba. Basta, wala na makakapigil sa amin. Makikita mo. Makakahanap din kami. Oo nga, at pag nakahanap kami, ikaw naman yung pagtatawanan namin. Ay nako, hindi naman kasi kailangan kumapit ka sa foreigner para makaangat ka sa buhay. Maging masipag ka lang at makontento sa kung anong meron ka. Sapat na yan para mabuhay ka ng matiwasay. Bahala nga kayo. Sana lang wala kayong pagsisihan sa huli. Popoy at Tony, buong-buo na ang loob namin ni Jessica na humanap ng foreigner sa isang website sa internet. At wala na makakapigil sa amin kahit na hindi kami sanay mag-English. Maaga kaming nagsara ng tindahan ng araw na yon para magpaganda muna bago pumunta sa computer shop. Siyempre, kung wala man kaming maisagot sa tanong nila, dadaanin na lang namin sa pa-cute at sa ganda, di ba? Mag-i-in po kayo, ma'am. Oo, tigisa kami. Open time po. Ay, ano pong open time? Yung open time po kasi kayo yung bahala kung gaano kayo katagal magko-computer. Sige kuya, pa-open time kaming dalawa. Okay. Doon na lang po kayo sa computer 19 and 20 po, sa dulo. Kuya, may webcam ba dun? Aha! Sinasabi ko na nga ba eh. Mukhang ibang gagawin nyo sa internet ha. Naka-lipstick pa kayo at naka-makeup ha. Iksi pa na suot nyo. Bawal po yan dito, ma'am. Kung gusto nyo, humanap na lang po kayo ng ibang computer shop. Aba, bastos to ah. Ano ba yung sinasabi mo? Porket nakaganto lang kami, may gagawin na kaming kababalaghan? Aba, baka gusto mong tadyakan kita dyan, ha? Hoy, ikaw masyado kang mapanghusga ha. Baka gusto mong isumbong kita sa amo mo. Akala mo ba hindi ko kilala yung amo mo ha? Wala kaming gagawing masama. Kakausapin ko lang naman yung tito ko sa abroad. Sorry, ma'am ha. Pasensya na po. Nililinaw ko lang naman eh. Ayaw ko lang naman mabahitan ng kung ano-ano tong computer shop. Sorry na po, okay? Takot lang naman ako mapagalitan. Sorry na. Oh, sige na.
tatanggapin na namin yung sorry mo. Sa isang kondisyon, Sige po, ano po yun? tulungan mo kaming mag-sign up dun sa isang website. Akala ko ba wala kayong gagawin na... Mukhang ayaw yata eh. Tara na. Sa ibang com shop na lang tayo, bes. Sayang naman tong pambili mo ng merienda mamaya. Oo, sige na. Papayag na ako. Tutulungan ko na kayo. Yes! Ako dapat ganyan. Anong website ba yan, ha? Yung site na may mga foreigner na makikilala, may alam ka ba nun? Oo, may alam akong website na ganyan. Ay, kayo talaga. Tara na nga. Nang matapos na. Bait mo talaga. At ang gwapo mo pa. Ano gusto mong merienda? Puto ka pa. Kahit ano na lang, basta hindi bababa ng 50 pesos, ha? Yun lang pala. Tara na, madali na yan. Ay, hindi lang nakakintay, bes. Ako din, bes. Naku, makakahanap na tayo ng foreigner na magpapayaman sa atin. Naku, sana naman gwapo yung mahanap natin. Oo, bes. Basta ako mayaman lang, okay na. Tara na nga, kuya. Tulungan mo na kami. Bes, mukhang nilangaw ata yung beauty natin ngayon. Wala pa din nagre-reply sa mga sinachat ko eh. Sa akin din, bes eh. Halos 1 oras at kalahati tayo dito pero wala pa din. Naku, sana naman may mapala tayo dito. Sayang kasi yung binayad natin eh. Ay, bes! Bes! May sumagot sa chinat ko! Talaga? Wait, patingin nga, bes. Ito, nag-reply ng... Hello, I'm David and you are... Wow, bes! Naku naman! Gwapo siya. Oh, pak na nga eh. pak! Teka, ma-replyan nga. Baka mamaya mawala pa to eh. Ako si Anthony. Loka! Anong ako si Antoinette? English, bes, Ay, English. oo nga pala, nakalimutan ko. Ano kayang magandang pagpapakilala? Alam ko na. My name is Antoinette. I'm 27 years old. I live in Quezon City. Nax! Parang grade 1 lang, bes ha, kompleto. Tanda mo pa yan? Ako kasi medyo nakalimutan ko na eh. Ano ka ba, Bes? Ako pa ba? Bes, nag-reply siya ulit! O, anong sabi, bes? Hindi ko maintindihan, Bes eh. Mahaba yung sagot. Paano kaya to? Teka, tawagin ko si Kuya, baka matulungan niya tayo. Kuyang Bantay! Kuya! Bilisan mo ka mo, Bes. Ayan na, bes, oh. Ano ba yun, ha? Eh, kuya, ano ba to? May kachat kasi akong foreigner, hindi ko maintindihan yung mga sinasabi. Tulungan mo naman kami, Ako. Madami na kasi akong ginagawa eh. Naku, sige na, Kuya. Babayaran ka na lang namin. Di pwede. I-Google Translate nyo na lang kaya. Paano ba yun? Ganito. I-copy-paste mo na lang yung sagot niya, tapos paste mo dito. Translate English. Piliin mo to, Filipino. Tapos click mo lang. Ayan, matatranslate na niya. Ayun naman pala eh. Thank you, Kuya. Sige. Thank you. Galingan nyo sa paghahanap, ha. Doon na muna ako, may trabaho pa akong gagawin. Ay, sa wakas, Bes. Buti na lang may ganito pala. Tapos ng problema natin. Oo nga, bes eh. Oh, ano na sabi niya? I-translate mo na. Ang sabi niya, masaya akong makilala ka. Nakatira ako sa North Carolina. Naghahanap ako ng mapapangasawa. Pwede ako tawag? Yes, kamo, bes. Dali. Ayan na. Makikita na natin siya. Bes, siya na ang sagot. Oo, Bes. Ay, kinakabahan ako. Ayun na, Bes. Tumatawag na. Sagutin mo na, dali. Okay lang ba itong mukha ko, Bes? Yung webcam, Bes? I-angulo mo sa akin. Ayan. Okay na, Ayan. bes. Ayan. Wawa. Ikaw ang kausap eh. Halos masakop na mukha mo yung camera. Oh, ayan na. Sayong-sayo na. Wait, hala. My God! Bes, ang gwapo! Hello, David. Wow. Pabebe masyado. Hello, beautiful. Wow, you look really good and hot. Bes, anong sabi? Bes, di ko maintindihan, bes. Bes, magpakit ka na lang. Hey, what are you doing? Oh, wow, that's nice. Babae, ang sabi ko, magpakit ka dyan, hindi magubad. Sorry, Bes. Gwapo yun. Nadala lang. You're so beautiful. What's up? Bes, what's up daw? Ano ibig sabihin nun? Teka, bes, iniisip ko pa eh. Up daw eh. Hey, what's up? Bes, ano na? Gintian mo lang, bes. Iniisip ko pa eh. Dali, Bes. Hey, Up eh. Hey. Up daw eh. Baka ano daw yung nasa taas, bes. Dali, sagutin mo na, bes. Sige. David, what's up is electric fan and lights. what? Yeah! Are you drunk? Crazy? You don't understand what I'm talking about? Bes, ano sabi? I-Google Translate mo. Nosebleed na ako. Hey, answer me.
Bes, ano ka ma-spell ng drunk? Tanong mo nga. Sige, Bes. David, spell drunk. Why do I need to spell it out? Please. All right. Drunk, D-R-U-N-K. That's it. Bes, D-R-U-N-K. That's it daw. Eh ano namang spell nung that's it, Bes? Yung E-A-T ba o yung I-T? Yung E-80 na lang, Bes, dali! Okay, Bes, pakit ka lang. Go. Hey, come on. Talk to me. Don't smile at me. I guess you don't understand my language. Do you speak English? Bes, ano na? Sandali, Bes, sandali. Hey, you know what? You're wasting my time. No English, no talk. All right? Bye. David! No! David! David! Bes, wala na si David. Ang bagal mo kasi. Kasi alam eh. Popoy at Tony, dahil sa inip ng foreigner at mali-mali naming sagot, tinapos na niya ang usapan naming dalawa. Paano ba naman kasi itong si Jessica ang bagal-bagal mag-Google Translate? Yan tuloy, nawala si Papa David. Pero kahit na ganun ang nangyari, hindi kami tumigil ni Jessica kahit inaabot pa kami ng 10 oras ng gabi sa computer shop. Ang dami kasi naming foreigner na mini-message at syempre nalibang na din kami sa kakatingin ng mga pictures nila na talaga namang makalaglag panty sa kagwapuhan. Pero kagaya nga ni David, hindi bumebenta ang beauty namin sa kanila dahil sa hindi kami magkaintindihan. Hindi talaga kasi kami sanay magsalita at umintindi ng English. Kinabukasan nga dahil alam naming off ni Dondon ay may naisip na kaming solusyon para makakilala ng foreigner. Sige na, Dondon. Pumayag ka na, please. Ita-translate mo lang naman yung sasabihin ng foreigner tapos tutulungan mo kaming sumagot ng English. Sige na, parang di naman tayo magkaibigan yan eh. Ayoko. Sige na, please. Dondon naman eh. Kung sanay lang sana kami mag-English, hindi naman na kami hingi ng tulong pa sa'yo. Ikaw lang kasi yung malalapitan namin. At saka, baka kapag sa iba kami humingi ng tulong, pagtawanan lang kami. Sige na naman oh. Yun lang naman kasi yung alam naming paraan para makaahon sa hirap eh. Alam mo na, magbabaka sakali lang naman kami. Ikaw kasi kahit paano kumikita ka na malaki. Kami, kapag hindi nagtinda, wala kaming pagkukuhanan ng pagkain sa bahay. Habang buhay na ba kami magiging ganito? Sige na. Kung talagang ayaw mo, mabuti pa. Hahanap na lang kami ng iba. Ay, mukhang wala na talaga, Bes. Tingnan mo, kayang-kaya na tayong tiisin ng kaibigan natin. Sayang, hindi na nga natin siya sisingilin sa mga nakuha niyang merienda sa tindahan. Naku, sayang talaga. Oo nga eh. Ay, hayaan na lang natin siya. Bibigyan ko pa man din siya ng libreng merienda. Sige na, payag na ako. Talaga? Payag ka na? Oo nga, payag na nga. Thank you! Bait-bait mo talaga! Oo nga, swerte-swerte talaga namin sa'yo. Sus, mga nambobola pa kayo. Basta yung sinabi nyo ha, hindi nyo na ako sisingilin sa utang ko, saka nasa may merienda ko. O, ayan na sir ang pansit nyo. Mainit-init pa! Wow, ayos to ha. O, pahingin drink, saka puto. Wow ha, nag-demand pa. O sige, wag na lang. O, hindi ko na kayo tutulungan. Oo, yan na sir! Sandali! Basta mamaya, samahan mo kami sa computer shop. Oo, basta sundin nyo muna ako, okay? Okay, sige na, Bes. Magpiprito na muna ako ng turon. Ikaw na muna bahala dyan kay Dondon. Bantayan mo, baka tumakas yan. Oo, best, babantayan ko to. Mahirap na, baka mapurnada pa yung pagyaman natin. Ay, nako. Alam mo, hindi ko talaga kayo maintindihan kung ano nangyayari sa inyo. Ano ba naman yung suot nyo? O, ikaw, Tonet, bakit nakadress ka pa? At ikaw naman, Jessica, ano ba naman yung suot mo? Aabay ka ba sa kasal, ha? May pa-headdress ka pa? Ano ba? Ayusin nyo naman, oh. Hindi ba kayo nahihiya? Pinagtitinginan kayo sa computer shop? Dondon naman eh. Kailangan syempre magandahan sila sa amin. Para naman magkaroon sila ng interes na kausapin kami. Aanga-anga na nga kami. Hindi pa ba namin aayusin yung sarili namin? Eh, bahala nga kayo. Kanina pa tayo dito. Wala yatang may trip sa inyo, ah. Bakit ka tumatawa? Yung mga itsura nyo kasi. Para kayo may makasapak. Grabe ka, ha? Parang kay gwapo mo eh, no? Hoy. Alam ko na gwapo ako. Hindi mo na kailangan ipaalala pa.
talaga? Akalain mo yun? Siguro matanda na yan. Bes, ang gwapo! Oo nga, Bes. Hello daw! Sa tingin nga. Naku. Lamang lang sa akin ng isang paligo yan eh. Tingnan mo nga maputi lang yan, tsaka mas gwapo ako dyan wala nga siya nitong dimples ko, ayan yan So, di baling ang walang dimples to, gwapo naman, di hamak sa'yo. Oo nga. Kaya pwede ba manahimik ka na lang at gawin mo na lang ang inuutos namin sa'yo? Dali, anong i-reply ko? Oo na, naku. OMG, tumatawag ka! Okay lang ba itong mukha ko, Bes? Yung makeup ko, okay pa ba? Oo, best mate, okay na okay. Yung kilay mo, pak na pak. Ay, nako. Isagutin mo na ngayon tawag na matapos na to at makauwi na ako. Opo, sasagutin na. Hello? Hi, I'm Steven. How are you? Hello, si Steven. Kumusta ka daw? Paano ko sasabihin ako si Antoinette at okay lang ako at kumusta siya? I'm Antoinette and I'm good. How about you? I'm Antoinette and I'm good. How ano yun? How about you? How about you? I'm great because I see you. You're so beautiful, Antoinette. You look like an angel. Anong sabi niya? Mukha ka daw siopaw. Ano nga? Dali na. Okay daw siya dahil nakita ka niya. Napakaganda mo raw. Mukha ka daw angel. Talaga sinabi niya yun? Paano ko sasabihin na ang gwapo-gwapo niya tsaka gusto ko siya? You are so handsome and I like you. Steven, you are so handsome and I like you. Oh, really? I like you too. And I want to talk to you every time. Can we be friends? Gusto ka din daw niya at gusto ka niya makausap oras-oras. Pwede daw ba kayo maging magkaibigan? Oo kamo, kahit ano pa okay lang. Ay nako, kakati talaga. Ang haba ng hair mo, bes. Nakakaingit naman. Sorry ka, mas maganda ako sa'yo eh. Pakiramdam ko tuloy para akong reyna na may bumabagsak na konfeti. Ay, bongga! Kailangan ko ng pera na masahit pambili na Popoy at Tony, para akong jumakpat sa loto nang makilala ko si Steven na bukod sa gwapo na, ay mayaman pa. Pero sobrang bait din. Nalaman ko na isa pala siyang software engineer sa USA at kasalukuyang naghahanap ng mapapangasawa. Simula noon ay palagi na kaming nagkakausap na dalawa sa tulong na rin ni Don Don na nagsisilbing interpreter ko. Minsan kahit na wala si Don Don ay nagchat-chat kaming dalawa ni Steven. Siyempre, naintindihan ko lang siya sa pamamagitan ng Google Translate. Mas napadali na rin ang usapan namin dahil nagpalitan na kami ng Facebook accounts kaya halos araw-araw kaming nagkakausap kahit na magkaiba ang oras naming dalawa. Popoy at Tony, sinabi ko din sa kanya ang totoo na hindi ako sanay mag-English at nagpapaturo lang ako sa kaibigan ko. Kaya hindi kami uubra na mag-video call kapag wala si Don Don at naintindihan naman niya yon. Sa pakiwari ko nga ay dito na mag-uumpisa ang matagal ko ng pinakahihintay. Ang makapangasawa ng isang foreigner at sa tingin ko nga ay si Steven na yon. Alam kong maraming tao ang uhusga sa akin dahil sa kagustuhan kong makahanap ng foreigner para umangat lamang ang estado ng buhay ko. #Dear MOR, no English. Kapamilya! Ay nako. Yun naman pala yung no English. Dahil hindi siya masyadong marunong magsalita ng English, gusto niya makapangasawa ng ng foreigner. Para nga naman makaangat-angat sa buhay. Pero ganun ba talaga? Assurance ba na kapag ikaw ay nakapangasawa ng foreigner? Hindi rin siguro. Siguro dahil kumikita ng yan, hindi peso ang kinikita, maaring dolyar o kung ano pa man, di ba? Pounds or euro, ganyan. Dirhams. Mas malaki ang value pagka dinala mo dito. Yun kung dito kayo titira. Pero kung dun din sa kanila. Pero kung doon kayo titira, kunwari sa Amerika, kung hindi rin naman nakakaangat-angat talaga sa buhay, yung doon, mahirap din naman ang buhay doon, di ba? Hindi rin masyado magiging komportable siguro yung buhay. Ayan, pero talaga nakakatuwa naman itong magkaibigan,
baka sabihin nyo, ang OA naman, di sila makaintindi. Pero yun po ang katotohanan. Meron talaga mga ganon. Marami pa rin ang hindi makaintindi ng English. Pero bakit nga ba English? Kasi yan ang universal language. Diba? Kahit saan ka pumunta, hindi naman po dahil sa pinaka-powerful na bansa ang Amerika. Hindi. And it's widely spoken. Diba? Yan ang pinakamarami. Alam mo, dati na pag-aralan ko yan eh. Ang ano? Pero ang English? Ang akala naman, ko, diba? Hindi, akala ko ang English na ang pinaka-ginagamit sa buong mundo. Hindi pala. Hindi na, actually. Hindi na. Ano na ang pinaka-ginagamit? Chinese is one. Mandarin? Isa ang Mandarin, English, pero number 1 pa rin ay yung Espanyol. Yun yung pinakamaraming nagsasalita. Kala nyo, ha? Pero alam mo, yung meron ako sasabihin kanina dito, itong si yung kaibigan niya, no, tandem pa silang dalawa, no. Natawa lang ako dun sa si Google Jessica. Translate. Dahil alam mo, pag nag-Google Translate, hindi kaya lahat tama yan. Baka yung iba word for word. Word for word ang gagawin niya. So, masyadong literal yung translation. Minsan naiiba na yung ibig sabihin. Kaya hindi rin siya ganun ka-reliable. Baka mamaya maisipan nyo, iba dyan, ay sige, gawin na rin natin yung hindi Google ko Translate. pa nasusubukan yan, yung Google Translate na yan. Basta may mga hindi rin siya perfect, okay? Hindi siya perfect. Kahit minsan kasi kahit ibang lengguwahe, kahit hindi pa English, pwedeng Chinese, ilalabas niya sa'yo, pero mali-mali yung grammar. So, mali-mali rin. Yun lang. Ayan, pero talaga namang para umunlad-unlad ng konti sa buhay nila, nag-aaral. Nag-aaral pa rin naman kahit papaano itong sina Tonette at si Jessica. Sa tulong na rin ng kaibigan nilang si Dondon. Pero alam mo, bilib ako dito kay Tonette never say die, Mukhang desidido siya talaga na karirin yung pagkakaroon ng boyfriend na afam. Tawag niya siya afam. Afam. At kita mo naman ang pinanggalingan kung bakit sila ganyan ng kaibigan niyang si Jessica. Dahil? Talaga napaka-reliable po ng bali-balita. Mula sa chismis Mula sa chismis po yan. Na yumaman si dahil nakapangasawa ng foreigner. So ang bottom line dito, inggit. Hindi, chismis. Inggit! Chismis. Chismis So kagustuhan mo ng maging maayos yung buhay mo. Ang sagot sa kahirapan, ganyan, foreigner. Makakaloka kayo, ha? Tonette, ha? Jessica, no? Si Jessica yung isa. Jessica. Kanina nagugulat na ako. Doon may una sila nakausap bago si Steven. Si David. Si David. Kala ko, siya, panayang wow panay, wow. Can you take off your clothes? Kala ko, hihirit na ng ganun Pero marami din kasing nagaganyan, diba? Ang daming, karamihan ng mga bata pa Di ba na-experience mo na nga yan? Hello? Ako? Hindi ba? Pero hindi, ikaw ba naniniwala ka sa mga ganyang klase ng relationship? Diyan nag-uumpisa, like yung nagkakakilala sa chat, sa internet, yung talagang wala pang physical na pagkikita, lahat sa online. Alam mo, nagkaroon ka ba ng experience dyan? Hindi, kahit alam mo, kahit ayoko maniwala, naniniwala na rin ako. Dahil meron akong isang kaibigan, nakatuluyan niya. Yung meron na-meet niya. Ako rin, meron din akong kakilala. Sabi ko pa, pare, baka naman lang yan. Hindi, pare, dun lang naman kami nag-meet. Tapos, doon kami nagkakwentuhan, chat nga. Tapos hanggang sa nagkita rin sila. Nagkita na kami in person. Okay naman, nagpakasal sila recently. Yan yung one of the few. Okay? One of the few. Pero baka next year daw, maghihiwalay na rin. Grabe naman. Ayun, ganun lang din kabilis. Nagpakasal pa. Syempre, nag-log in siya, magla-log out na. Pero yun nga, one of the few, dahil naniniwala rin naman ako na meron mga nagiging successful na ganyang klase ng relationship. Pero marami pa rin dyan yung hindi totoo. Yun yung nga. Yung naghahanap lang ng magagawa sa buhay. Yan. Diba? Hindi naman talaga seryoso. Na at minsan nga may mga masasamang tao pa. Kaya medyo peperahan. Medyo natatakot ako na maging ganyan o maging super friendly online. Though I have a friend, meron akong kakilala, dyan din nag-umpisa, and they're getting married.
Kita mo. Diba? Isa pa yun. Yun yung mga... Ano ba to? Overseas ba ang ito yung mga pagkakaibigan nila? Nandito yung babae. Tapos nandoon sa ibang bansa yung lalaki. Nasa Foreigner. UK. Foreigner nasa din. UK. Tapos magpapakasal na sila. Tapos pupunta na siya doon sa UK. Pero nagkita na sila in person? Nagkita na rin sila. At sinubukan muna nila. Tinry muna anong nila. sinubukan? Hindi, ibig ko sabihin. Tinignan ko kakasya. Tinignan ko kakasya ang budget kung doon ikakasal o dito. Hindi, sila na online bago pa magkita Naging mag-boyfriend-girlfriend na. Tapos ngayon, sabi nila, sige, subukan muna natin. Pag nagkita tayo, let's see if the spark is still there. Diba? Kung nandun ba talaga, kung talagang mai-in-love pa rin sila o lalo pa silang mai-in-love sa isa't isa. So, saan magaganap? Doon ba o dito? Dito. Yung sinubukan nila? Dito sinubukan. Kasi umuwi dito yung lalaki. Mas makakamura dito. Mas makakamura dito. Oo. Tapos nagbakasyon sila kung saan-saan silang dalawa. Oo. And yun, nung after 1 month na nagstay dito yung lalaki, talagang napagdesisyon na nila, sige, tayo na talagang dalawa. Okay. Hindi gusto na talaga kita and yun, ganun din. The other way around. Talagang gusto nila yung isa't isa. Yan. Pero meron pong mag-iingat din naman kayo. Mag-iingat kayo dyan sa mga nakaka-chat-chat ninyo dahil yung iba nagdadrama. Kailangan mo magpadala ng ganitong pera sa ganitong account pero magtataka ka na lang, teka, bangko sa Pilipinas to Ayan, tapos padadala mo, sasabihin sa ibang bansa dito rin pala. Yung iba naman dahil sa sobrang hindi ginagamit ang konting katalinuhan, nagpapadala. Tsaka magrereklamo dahil na in love na online. Tsaka yung merong mga taong magaling magpapaniwala. Yung masyadong convincing yung pag-arte. Yan. Kung kayo po ay isa doon sa kapag ka-tinext ng ibang numero, tapos nagre-reply, just say yes. Ayan, lagay mo na 50 pesos. Sabihin mo yes for confirmation. Yung nakakapagpasa ka ng load, hindi mo alam. Kung tanga po kayo nakatulad nun, wag po kayo makikipag-chat basta. Ayan, sa internet. Kasi lahat may access, 'di ba, online. So nandiyan din yung sabihin na natin nga ang daming mga manloloko, ang daming mga medyo may sira ang ulo na naghahanap ng mabibiktima diyan. Nako, alam nyo yung internet, maganda siyang tool, di ba? Magandang tool. Para pong kalsada yan. Pero ang internet, parang kalsada rin, napakarami pong aso. At alam nyo naman po kapag maraming pakalat-kalat na aso, marami rin po nagkalat na mga... May tuloy, ha? Baka maapakan nyo. na mga kyowa. Yun. At nako, malaman nga natin mamaya mga kapamilya, magtatagumpay nga ba itong balak ni Tonette at ni Jessica? Parehas ba sila na makakahanap? Oo, si Steven. Si Steven ba? Hindi rin katulad ni David yung una, David, oo. Parang parang trial and error, no? Pag hindi mo na okay isa, sige, lipat tayo sa kabila. Pero hanap tayo ng iba. Andiyan kasi yung kaibigan nila si Dondon Si Dondon. Ayan. Dati nandyan lang. Ngayon nandun na rin. Oo, medyo nakakatulo. Last na yun, Kulit mo, Lagi si Dondon dati. Lagi nandun. Hindi, si Dondon dati nandyan lang. Dati nandyan lang. Ngayon nag-call center agent, kaya... nandun na. Nandun na. Tinutulungan na sila doon. Ayan, pero dahil nga may taga-translate ka, bukod sa Google Translate na si Dondon, syempre, may trabaho rin yung tao Si Dondon. Nandun. Paano yung pagka dumating halimbawa yung foreigner, kasama pa rin si Dondon, yayakagin mo pa rin yun. Galing, parang Miss Universe, may translator. May translator? Paano mo may express ang pagmamahal mo? Kailangan ba ng translator palagi? Oo, alam mo ganito paano kami may third magmahal sa party? Pilipinas. Oo. Baka si Dondon pa tsaka si Steven magkatuluyan yan. Ang dami mo namang ang dami mo namang alam na anggulo. Dami. Mamaya, isa lang po ang anggulong pupuntahan niyan. Nasa second part ng storya natin. Oras na muna natin, 1:26 na hatid sa atin ngayon ng Creamy Delight Yogurt, ng MX3, San Miguel Pale Pilsen at ng Petron. Kasama niyo po kami, DJ P, DJ Popoy, that's my Guwapopoy. At ako naman, si Tony. Dear MOR, Popoy at Tony, lumipas pa ang mga araw ay mas napapadalas na ang pag-uusap naming dalawa ni Steven sa chat. Bihira na kasi kaming makapag-video call dahil na iba na ang schedule ni Dondon sa trabaho. Pero kahit na naging busy noon si Dondon ay sobra akong nagpapasalamat sa kanya
Dahil kahit pagod na siya at walang tulog, ay sinasamahan pa rin niya ako sa computer shop. Okay lang naman daw sa kanya kesa naman daw mag-isa lang ako at mapahamak sa daan. Lalo na tuwing gabi lang ako nakakapunta ng computer shop para makapag-video call dahil sa maghapon ay abala naman ako sa pagtitinda. Sa tingin ko ay sulit naman ang pagod ko sa maghapon dahil... Abay, masyado naman yata kayo masayang dalawa. Oo naman, si Steven kasi. Oo nga eh. Kilig na kilig ka nga sa mga sinasabi sa'yo eh. Ang dali-dali mo utuin. Inggit ka lang. Antoinette, Yes? could you wait for just a minute? I'm going to the kitchen to get some food. I'll be right back after a minute. Just stay online, okay? Ano daw? Sandali lang daw. Kukuha lang daw siya ng pagkain sa kusina. Hintayin mo daw siya. Okay Steven, take your... Ano yun? Take your time. Okay, take your time, Steven. Okay, bye. Saya-saya ko talaga. Ang sarap-sarap ko usap ni Steven at ang sarap niyang titigan. Ang gwapo-gwapo niya kasi hindi mo katulad niya. Aba, baka gusto mong iwanan kita dito at bahala kayo mag-usap ng Amerikanong yan. Eh, hindi naman kagwapuan, maputi lang naman. Salamat ka dahil kahit na busit ako sa kaartihan yung dalawa, hindi kita iniiwan eh. Ang high blood mo naman, chill lang. Hindi ko naman mabiro. Bakit bang init-init ang ulo mo, ha? Siguro naiinggit ka lang kasi wala kang kausap na ganito, no? Oh, hindi no. Bakit naman ako maiinggit sa'yo, ha? Eh, kung hindi lang kita kaibigan, hindi kita sasamahan dito eh. Sorry ka, kaibigan mo ko eh. Sa tingin mo, bagay kaming dalawa? Hindi no. Huh? Bakit naman hindi? Eh, hindi nga kayo nagkakaintindihang dalawa. Anong bagay dun? Bakit? Hindi naman mahalaga yung lengguwahe at lahi sa dalawang taong nagmamahalan na. Mas mahalaga yung nararamdaman kesa sa kung ano-anong mga salita. Ewan ko sa'yo. Lalabo nyo. Bahala ka nga dyan. Oo talaga, akong bahala. Hey, Antoinette, are you still there? Nandiyan ka pa daw ba? Yes. I miss you. I miss you too, Steven. Oh, grabe ha. Miss agad, saglit lang yun. Pwede ba wag ka naman makialam? Ay, naku, bahala nga kayo. Eh, kung pag-awain ko kaya kayo. Ano? Ano ka mo? Eh, wala. Okay, sige na, mamaya ka na mag-comment dyan. Mag-uusap muna kami. Antoinette, can I ask you something? Pwede daw ba siya magtanong? Oo, kamo, pwede. Ano kamo yun? Hi, dude. Tonette said that you can ask her anything, and what is it? All right. Can you ask her if she has a problem? She looks like something is bothering her. Anong sabi niya? Problem lang naintindihan ko eh. Eh, sabi niya, tanungin daw kita kung may problema ka daw ba. Okay. Sabihin mo wala ka mo, okay lang ako. Hey, Steven. Yo! Tonette said that she has a problem. Well, what is it? Your face, bro. What? What's the problem with my face? Bakit ganun yung reaction niya, ha? Uy, baka mamaya kung ano-ano sinasabi mo, ha? Hindi nag-aalala lang siya sa'yo. Ganun ba? Sabihin mo sa kanya wag nang mag-alala at okay lang ako. Ngumiti na kamo siya, mas lalo kamo siyang gumagwapo kapag nakangiti. Ewan kayo talaga, ang sweet-sweet nyo. Hey, Steven, do you really want to know her answer? Yes. Please, tell me, what is it? Well, Tonette said, when you smiled at her, you look so ugly. That's why she gets angry and look problematic. What? Oh my God! Uy, bakit mo ka nagagalit na si Steven? Uy, hindi nagulat lang siya kasi yung sa sinabi mo sa kanya. Eh, tinatanong kanya kung totoo daw ba na sinabi mo yun sa kanya na mas gwapo siya kapag nakangiti. Yun lang pala eh. Akala ko kung ano na. Ano bang English ng totoo? True, di ba? Oh, true. Sabi mo true ka mo. Antoinette, is it true? Yes, Steven, it's true! I can't believe you have the balls to say those words. Bye! Hala, ano nangyari ba pala sa Steven? Ewan ko sa inyo. Hoy! Ano bang sinabi mo doon na mukhang nagalit ata eh? Oh, hindi no. Ang sabi niya, hindi daw siya makapaniwala sa sinabi mo na gwapo siya. Tsaka na lang daw kayo mag-usap, may gagawin lang daw siya. Yun! Sure ka? Oo. Hindi ko kasi naintindihan eh. Ang tuling niya kasing magsalita tapos English pa. Uy, sorry na sa kanina. Naiinis kasi ako sa'yo eh. Sus, wala yun. Tara na, uwi na tayo. Pero kain muna tayo sa labas. Sagot ko. Tsaka sagot ko na din yung bayad sa internet. Wow, anong meron? Ba ito?
Bait-bait mo talaga. Salamat na marami sa pagtulong mo sa amin ni Steven, ha? Kahit napagod ka, sinasamahan mo pa din ako. Ano ka ba? Wala yun. Kung alam mo lang. Ano ka mo? Ang sabi ko, tara na, alis na tayo. Okay, tara. Basta libre mo, ha? Oo na, kahit ano pang gusto mo, libre ko. Yay! Popoy at Tony, sobra talaga akong nagpapasalamat kay Dondon dahil sa time at sa effort na inilalaan niya para magkalapit kami ni Steven. Simula noon ay napag-isip-isip ko na hindi naman dapat masanay ako na laging nasa tabi ko si Dondon para magkausap lang kami ni Steven. Kaya naman sa kagustuhan kong mas masabi at mas maiparamdam ko kay Steven ang totoong nararamdaman ko para sa kanya, ay nagpapaturo akong mag-English kay Dondon tuwing wala siyang pasok. Kahit na alam kong mahirap ay gagawin ko para kay Steven. At para na rin sa sarili ko, lalo na't sa palagay ko, ay mas lumalalim na ang nararamdaman namin ni Steven sa isa't isa. Ay, sakit na ng ulo ko. Ang hirap-hirap namang aralin ng English na yan, eh. Oo nga, ang hirap-hirap, bes. Pakiramdam ko, dumudugo na tong ulo ko. Kaya nyo yan. Medyo nasasanay na nga kayo tsaka nakakaintindi na rin. We, di nga. Oo nga, sige nga Tonet. Paano mo sasabihin sa English na masakit ang ulo mo? Ngayon talaga? Oo, ngayon na, hanggang wala pang bumibili. Sige na. Sige na nga. Ouch! My head! My head is attacking! Bis! Ang galing-galing mo! Di ko kaya yan, Bis! Diba? Ang galing ka na! Back na back! Ang galing mo. Talaga? Oo! Ang galing-galing mo umarte at magpatawa. Ouch! My head! My head is attacking. Tama naman ah! Oo nga, tama kaya. Basta, galing-galing mo, bes. Mali yun, no? Mali! Ang tama, my head aches. Eh, ganun na din yun. May ouch naman eh. Alam na masakit pag ganun, di ba? Hindi, mali nga yun. Okay, fine. Wow, fine. Big word, bes. Ako pa ba? Eh, magaling ako eh. Naman, isama mo naman ako dyan, bes. Okay, magaling kasi tayo. Nako, kayong dalawa talaga. Sige nga, mag-usap kayong dalawa ng English. Sige nga. Okay, madali lang yun. Okay. Hi, Jessica. How are you? Okay, you. Are you fine? I am okay. I am happy to see you. I happy to see you too. Where are you going? Ano ba yan, Bes? Medyo mahirap ha. I am going there. There, tama, there. Time first, bes. Naubos na English ko eh. Ako din, Bes eh. Tara, kain muna tayo. Nagutom ako eh. Kayo talaga? Sige na, magmerienda muna tayo. Nagutom na din ako eh. Okay. Uy, teka ha. Mag-online lang ako saglit. Baka nag-message na si Steven. Sige, bes. Check mo muna. Wow! Ang sarap nitong turon nyo ha. Lalo na yung may langka sa loob. Panalo! Oo naman. Lahat ng luto namin masarap, diba? Oh, bakit, bes? Nag-message si Steven! Pupunta ata siya dito sa Pilipinas. Hindi ko pa sure ha. May Philippines kasi na word eh. Yung iba hindi ko na maintindihan. We, di nga. Patingin nga. Hala, oo nga, bes. May Philippines na nakalagay. Hala, hindi ko rin maintindihan eh. Ikaw nga, Dondon, yung bumasa. Kaya na nga, babasahin ko. Kaya na. Hi, Tonet. I just want you to know that I will spend my 2 months vacation in the Philippines. I am excited to see you. Oo nga. Pupunta nga siya sa Pilipinas. Talaga? Saya-saya naman. Makikita ko na rin siya, Bes. Oo nga, bes. Siguro ang tangkad niya at sobrang gwapo pa. Oo, Bes. Ay, naku, kapag nakita ko siya, yayakapin ko siya, tahalikan ko siya sa buong katawan. Ay, grabe naman yan, bes ha. Parang kayo na ha. Magkaibigan pa lang kayo, girl, no? Huwag kang umasa. Eh, doon na din pupunta yun. Sa bagay, may point ka. Basta, bes ha. Tayakap din ako sa kanya. Pag-iisipan ko pa. Uy, Don. Bakit ganyan ang itsura mo? Para kang binagsakan ng langit at lupa. May problema ka ba? Wala. Wala kang problema. Medyo sumama na yung pakiramdam ko. Ganun ba? Eh, gamot gusto mo? Oo nga. Naku, baka sumama yung pakiramdam mo sa English namin ha. Sorry na, friend. Hindi. Okay lang ako. Huwag niyo ako intindihin. O sige, ikaw bahala. Kung gusto mo magpahinga ka muna. Okay lang ba ha? Magpapahinga muna ako. Okay lang, basta pahinga ka muna ha. Pasensya ka na sa amin ha. Baka napapagod ka siguro ng sobra dahil sa amin. Oo nga, gusto mo hatid na kita? Hindi, wag na. Kaya ako na may sarili ko eh. O sige, ikaw bahala. Oh, di mo ba uubusin yung kinakain mo?
Hindi na. Alis na ako. Salamat na lang. Sige, ingat ka ha. Sige. Salamat. Bye. Ano kayong problema? Ewan ko. Tara nga, kumain na lang tayo at celebrate natin yung pagbisita ni Steven sa bansa. Ay, tama, bes. Mabuti pa nga. Popoy at Tony, sobrang saya ang nararamdaman ko nang malamang pupunta si Steven sa bansa para magbakasyon. Bilang paghahanda sa pagdating niya ay hindi ako tumigil sa pag-aaral ng English. Gusto ko rin kasi siyang sorpresahin na kahit papaano ay nakakapagsalita at nakakaintindi na ako ng English kahit pa konti-konti. At simula nang mabalitaan ni Dondon ang pagpunta ni Steven sa bansa, ay napansin namin ni Jessica ang pagiging malungkutin nito at unti-unting pag-iwas sa aming dalawa. Pero kahit na ganun si Dondon, hindi pa rin siya iniiwan. Lagi namin siyang pinupuntahan o di kaya ay sinasama namin siya kapag namamasyal kami ni Jessica. At makalipas nga ang ilang buwan, ay dumating na ang araw na pinakahihintay ko. Kinakabahan ako. Hindi ko alam ang gagawin ko kapag nakita ko na siyang papalapit sa atin. Mas lalo naman ako, no? Diyos ko, Lord. Sana naman hindi ako manausbid agad. Nakakahiya yun, bes. Sabi nga nila, first impression last. Wow! Saan mo nakuha yung first impression last na yan, ha? Bes, ano ka ba? Nakuha ko lang yan sa post ng isang kaibigan ko sa Facebook. Ganda kasi. Sabi ko na nga, be. Hindi kasi makakapaniwala na ikaw nakaisip niyan. Ay, grabe ka sa akin, bes, ha? Ay, huy, Don. Magsalita ka naman dyan, no? Kanina ko pa napapansin na tulala ka dyan. Sige ka, baka mahipan ka ng hangin dyan, mabaliw ka. Oo nga. Ano ba kasing problema mo dyan, ha? Wala. Huwag niyo na akong pansinin. Pagod lang ako. O sige. Uy, pasensya ka na isinama ka pa namin dito, ha? Kahit na alam kong pagod ka. Baka kasi mamaya, hindi namin maintindihan yung mga sasabihin ni Steven. Sorry talaga, ha? Okay lang. Huwag niyo na ako isipin, okay? Sige. Basta, babawi na lang kami sa'yo. Sa lahat ang naitulong mo sa amin ni Jessica. Bes! Tingnan mo, si Steven yun o! Natatanaw ko na siya, ayun o! Yung gwapong foreigner na naka-leather jacket! Nasaan? Ayun o! Kawayan natin, Bes! Ayaw nga siya na nga! Steven, here! Here, Steven! Steven! OMG! Bes, papalapit na siya! Hi, guys. Nice to meet you. Hi, Steven. You're really handsome. Thanks. You're both beautiful, you know. Antoinette, is that you? Yes, it's me, Antoinette. Welcome to the Philippines, Steven. Oh, yeah, thanks. And you are Don, right? Yeah, I'm Don. Excuse me for a while. Okay. Uy, saan ka pupunta? CCR lang. Sige. You know what, guys? I'm really so happy to see you. Ano daw sabi, Bes? Masayang-masaya daw siyang nakita niya tayo. Yun pala yun. Me too. My heart is really happy to see you, my Steven. Wait, Steven. I will go to the comfort room for a while. Okay? All right. Ikaw na basta bahala. Mauna na kayo. Pupuntahan ko lang si Dondon. Okay, Bes. See you later. Good luck. Thank you. Sige, hanapin ko lang yun. Dondon! Oh, anong ginagawa mo dito? Teka, umiyak ka ba, ha? Namumula yung mga mata mo. Ano nangyari dyan? Hindi. Huwag mo akong pansinin. Umiyak ka Namumula yung mga mata mo tsaka yung ilong mo. Oh, tignan mo. Halatang-halata, ayaw mo pang aminin. Bakit ka ba kasi umiyak ka? Anong problema? Kung sasabihin ko ba sa'yo, may magagawa ka ba? Oo naman. Kaibigan mo ko Kahit ano pa yan, tutulungan kita. Kahit na ano? Kahit na malaman mo na ikaw yung dahilan kung ba't ako umiiyak. Anong ibig mo sabihin? Tonet, mahal kita. Noon pa man, mahal na kita. Dati ko pa ito nararamdaman Kaya lang, natatakot akong umamin sa'yo dahil baka layuan mo kapag nalaman mo yung totoo. Tsaka, wala pa akong lakas ng loob na sabihin sa'yo ito noon. Buod pa dyan, sobra kong pinapahalagahan yung pagkakaibigan nating dalawa. Na posibleng mawala yun kapag umamin ako sa'yo. Lalo na ramdam ko naman na malabong magkaroon tayo. Dahil kaibigan lang naman yung tingin mo sa akin At alam ko yun. Na hanggang dun lang yun. At kahit anong gawin ko, hindi magkakaroon ng tayo. At alam mo ba kung ano mas masakit dun, ha? Yung malaman kong humaling ka sa iba, samantalang ako, eto ako si tanga, tinutulungan pa kita mapalapit sa kanya. Kahit na ang sakit-sakit na.
Paano magagawa ko? Anong laban ko sa foreigner na yun? Gwapo na, mayaman pa, at kayang-kaya kang bigyan ng magandang buhay. O ngayon, alam mo na yung dahilan kung bakit ako umiiyak, ha? Magagawa ka ba para mawala itong sakit na nararamdaman ko? Ano? Don. Alam mo ba, ha? Na kinakausap ko pa yung Steven na yun sa Facebook? Nakiusap ako sa kanya na baka kung pwede, akin ka na lang. Nalayuan ka na niya. Dahil mahal kita eh. At sobra ako nagsiselos kapag nakikita ko yung dalawang masaya. Sabi ko sa kanya, kung pwede lang, huwag na siya pumunta sa Pilipinas. Dahil takot na takot ako. Takot na takot akong lalo kang mahulog sa kanya. At tuluyan kang mawala sa buhay ko. O ngayon alam mo na. Sana mapatawad mo ko. Matagal ko nang alam yan. Ano? Teka, paano mo nalaman yung totoo? Sinabi sa akin ni Steven ng totoo. Sinabi niya sa akin na kinausap mo siya tungkol sa bagay na yun. Kaya simula nun, nalaman ko na mahal mo ko nang higit sa kaibigan. I'm sorry. Sorry dahil nagawa ko yun. Okay lang, naiintindihan kita. Don, may dapat ka ding malaman. Ano yun? Ano yung dapat kong malaman, ha? Nakakapagsalita ako at nakakaintindi ako ng English noon pa. Ano? Ba't hindi mo sinabi sa akin? At saka, ibig sabihin, alam mo lahat-lahat ng mga tinatranslate ko? Oo, alam ko lahat ng yun. Alam ko din yung siniraan mo ko kay Steven, yung sinadya mong maliin at ibahin yung tinatranslate mo para lang magalit siya sa akin. Naiintindihan ko lahat ng sinasabi mo kahit paunti-unti. Pero bakit? Bakit mo ginagawa yun, ha? Bakit ka nagkukunwari na hindi mo alam yung totoo? Sanay ka naman pala, bakit? Para mas mapalapit sa'yo. Para mas magkaroon tayo ng oras na magkasama. Kaya nga nagpaturo ko sa'yo ng English para lagi kitang nakakasama eh. At para na din makumpirma ko na may nararamdaman ka talaga para sa akin. Na sa tingin ko, napatunayan ko naman. Dahil kitang-kita ko sa mga mata mo at sa kilos mo na nagsiselos ka sa tuwing nagkakausap kami ni Steven. Ramdam na ramdam ko din na mahalaga ako sa buhay mo. Dahil kahit pagod na pagod ka na sa trabaho, hindi ka nagsasawang turuan at tulungan ako ng paulit-ulit kahit mahirap at masakit sa loob mo. Na nakitang masayang-masaya ako sa pakikipag-usap sa ibang tao. Don, mahal kita. At pareho tayo ng nararamdaman sa isa't isa. Teka, tama ba yung naririnig ko, ha? Mahal mo din ako? Oo, mahal kita. I really love you. Paano si Steven? Walang namamagitan sa aming dalawa ni Steven. Si Jessica ang gusto niya. At sila na. Sa totoo lang, kinuntsaba ko lang naman talaga sina Jessica, lalo na si Steven, para pagsilosin kay. At yun nga, para makumpirma ko na pareho tayo ng nararamdaman sa isa't isa. Alam nila Steven at Jessica ang lahat-lahat. I'm sorry kung nagawa ko to, ha. At sorry rin dahil kailangan ko pang gumamit ng ibang tao. Ikaw naman kasi, bagal-bagal mo. Tsaka, gusto ko lang din naman sanang linawin sa'yo eh. Na hindi ko naman talaga gusto yung makapangasawa ng foreigner. Dahil mas gusto kong ikaw ang makasama ko. At tatandaan mo na kahit ano pang lahi mo, Pilipino ka man o hindi, gagawa ko ng paraan para maging akin ka. Dahil ganun kita kamahal. Salamat. At mo, hindi ako makapaniwala na nangyayari ang lahat ng to eh. Ang saya-saya ko. At ang saya ng puso ko. Tunet, mahal na mahal kita. Mahal na mahal. At tatandaan mo din sana, ha? Na kahit ano pa man ang maging lingwahe mo, magkaiba man tayo ng salitang alam at hindi alam, sisiguraduhin kong gagawa ako ng paraan. Maiparamdam ko lang kung gaano kita kamahal at kung gaano ka kahalaga sa buhay ko. Tunet, mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Mahal din kita, Dondon. Ikaw lang at wala nang iba pa.
Take me to your heart. Show me where to start. Popoy at Tony, matapos nga naming magkaamina ni Dondon ang totoo naming nararamdaman para sa isa't isa, ay naging kami na agad dalawa. Hindi na ako nagpaligaw pa dahil kilala ko naman na siya at ramdam ko naman na totoo ang nararamdaman niya para sa akin. Masayang-masaya naming ibinalita yon kina Steven at Jessica na masaya na rin sa kanilang relasyon. Popoy at Tony, ngayon ay halos 2 taon na nakakalipas matapos mangyari ang lahat ng ito. Sina Jessica at Steven ay ikinasal na sa Amerika. Oo, Popoy at Tony, natupad nga ang pangarap ni Jessica na maikasal sa isang foreigner. Pero hindi lang naman dahil sa pera, kundi talagang mahal nila ang isa't isa. Kami naman ni Dondon ay mayroon ng isang anak. Simple man ang buhay namin ngayon sa Pilipinas ay okay lang. Ang mahalaga naman ay ang magkatuwang kami ni Dondon sa hirap at sa ginhawa. Popoy at Tony, dito ko natatapusin ang aking liham. Maraming salamat at God bless sa inyong lahat. Lubos na nagpapasalamat, Tonet. Dear MOR, no English. Mga kapamilya, no English. Yun naman pala, Tonet, ha? Alam mo, muntik na akong mabuisit. Bakit? Dito kay Tonet, tsaka kay Dondon. Bakit? Buti na lang nagkaroon sila ng moment na gano'n, nagkaaminan, 'di ba? Bakit ba ginawa pang komplikado ang buhay nila? Wala namang, kung tutuusin, wala naman silang complication. Pareho naman silang single na dalawa, 'di ba? Pero bakit ba naman itinago-tago pa nila yung kanilang yung kanilang nararamdaman? Kasi nga, mas maganda yon, nakilala at least ni Tonet si Dondon. Nakaya siyang siraan? Hindi, nakaya siyang tulungan. Kaya lang naman maninira na si Dondon dahil dahil in love na siya, naglalaban na yung pakiramdam niya. Desperate move na yung ginawa ni Dondon. Yan, tsaka, kita mo, nung ginawa nila yon, nung ginawa yun sa kanya ni Dondon, alam na rin naman ni Steven. Alam na rin ni Steven. Kumbaga, inaalam na lang nila kung talaga bang may hidden agenda itong si Dondon para kay Tonet. At ito namang si Tonet, meron din namang kinakuntsaba, 'di ba? Kinuntsaba rin niya itong si Steven, tsaka si Jessica para pagselosin at ilabas yung nararamdaman nitong si Dondon. So totoo nga kanina yung sinasabi ko na baka si Jessica, si Tonet magkaka-chat na ganyan. O yun pala ang naging mag-on ay yung kaibigan ni Tonet, si Jessica at si Steven. And I think it was planned. Oo, planado lahat eh. Galing. Ang galing yung magplanong dalawa ha. Pati kami dito ni Popoy na planuhan nyo ah. At itong si Dondon, magaling ka lang mag-Ingles. Pero hindi mo maintindihan ang salitang hindi ka magaling pagmamahal. pumorma. Torpe ka. Magaling ka na mag-English pero torpe ka. Yan, hindi mo alam ang language of love. Wow. Ay, nakasama niyo po DJ Popoy. That's my Gwapopoy. Till next time, I'm Tony.